everyone, I'm your host for today, Jomelyn Silencio from University of Eastern Philippines. At ngayong araw na ito, meron po tayong mga estudyanteng galing din po sa University of Eastern Philippines, ang ating pong mga bisita. Kimno Caviteño, Jean Gonzaga, Michelle and Lorino, Talagos Lina, Sherda Aradel, Makasang Rica, Ket M. Flores, Steven Villanueva, Rizal Donita, Margie Moreno, Rovilin Taneo, Mehenyo Gistoni. I'm Mark Ilimius. Obrino Manny, So today, we are here to talk about the modern issue of corruption and the poverty. Before we start our discussion, may tanong po ako. Ano ang nangyari ngayon na konektado sa el filibusterismo ni Rizal noon? At sasagutin niya ng ating mga estudyante. The real issue dito sa Pilipinas ay ang katiwalian at kahirapan. But aside from that, hindi lang yan. Pero ang ating tututukan sa ngayon ay ang corruption at poverty. Kasi hanggang ngayon, patuloy na nagdurusa ang mga ordinaryong Pilipino dahil sa katiwalian ng mga opisyal sa pamahalaan. Tama? Ang pera na dapat sa ospital, kalsada, paaralan, ay ninakaw ng mga taong may mga kapangyarihan tulad sa naganap na pork barrel scam at ghost projects. So bilang mag-aaral na ano ang naging resulta, so ngayon tatanungin natin ang mga estudyanteng galing sa University of Eastern Philippines. dahil sa katiwalian, kulang ang pasilidad at kalidad ng edukasyon kaya mas nahihirapan ang mga mag-aaral makaahon sa kahirapan at nagpapatuloy ang siklo ng kahirapan at kawalan ng tiwala sa gobyerno. As a student, the result of corruption and poverty is the lack of quality education and limited opportunities for the better future. As a student, corruption directly affects us by reducing the quality of our education. Since funds are meant for schools, books, and teachers are stolen by corrupt officials. This makes it us harder to achieve a brighter future. Bilang estudyante, ang nagdudulot sa isang corruption at kahirapan ay ang mas mahirap na akses sa edukasyon, mas kunting oportunidad at mabigat na kinabukasan para sa mga estudyanteng Pilipino. So may mga karagdagan pa po ba ang mga ibang estudyante? So bilang isang mag-aaral, malaki talagang epekto ng korupsyon ngayon at noon. So katulad na lamang ng kulang na pondo para sa edukasyon at serbisyo ng mga taong bayan. So, ang epekto ng korupsyon bilang mag-aaral ay kawalan ng pambili ng mga gamit tulad ng notebook, ballpen at iba pang mga karagdagan. Kaya ang iba ay nag-drop na lang para makapagtrabaho at para makatulong sa pamilya. Bilang mag-aaral, malaki ang epekto sa edukasyon dahil yung perang dapat sa libreng edukasyon, school buildings at programa para sa mahihirap na pupunta sa korap. Bilang isang mag-aaral, yun mayayaman lang ang pumapasok sa paaralan. So bilang isang mag-aaral, no, nakikita ko ngayon na ang milyong-milyong mga Pilipino ay napipilitang pumunta ng ibang bansa para maging isang OFW dahil sa hindi maayos sa trabaho dito sa Pilipinas o sa sarili nating lupain. So sa pangalawang katanungan, paano ito konektado sa el filibusterismo ni Rizal? Ng LFL, ang mayayaman ang nanghari sa mahirap. So ang koneksyon sa ngayon, ganun pa rin noon at ngayon, isa pa rin yung may pera at kapangyarihan ang nasusunod at yung mahirap ang gawawa. Tema ng El Filibusterismo. Galit na galit si Simon sa masamang sistema. Nakikita niya kung paano inaapi ang mga mahihirap at kung paano sila nahihirapan. Ang yaman ng bayan ay ninanakaw ng mga nasa kapangyarihan. So para kay Simon, mali ang sistema at dapat itong baguhin o wasakin na lang. Connection sa ngayon.
ramdam natin ang korupsyon at katiwalian at pang-aabuso, di ba? Ang damdamin ni Simon ay sumisimbolo sa na dapat hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Dapat gawin natin ang lahat para sa pagbabago at itama ang mali. Koneksyon sa kasalukuyan, kontrol ng mga praile ang kayamanan. Korupsyon gamit ang posisyon, ang ginagawa ng mga praile na paggamit ng relihiyon para sa magpayaman ay kahawig ng ilang opisyal ngayon na ginagamit ang pwesto para kickback, ghost projects, or pork barrel kapangyarihan, pera, mas malaking kapangyarihan. Ang koneksyon ng elfolobusterismo sa pinipigilan ang pagbabago. Sa kasalukuyan, ganito pa rin ang nangyayari. Pero ramdam natin ito ngayon. Ang korupsyon ang nagsisilbing malaking pader na pumipigil sa atin. Ang pondo na dapat sana ay pampagawa ng kalsada, sapat na gamot sa ospital at libreng edukasyon ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ang koneksyon sa kasalukuyan, katulad ni Basilio, nawawalan ng pag-asa ang maraming Pilipino ngayon dahil sa korupsyon at kahirapan. Pero may pagpipilian naman tayo, sumuko o lumaban para sa pagbabago. So ngayon, bibigyan ni Aradel Cerda ng konklusyon ang mga opinyon at mga sagot ng ating mga estudyante. Tulad ng inilarawan ni Rizal sa pamamagitan ng tauhan tulad ni Padre Salvi na ang mapang-abusong pamahalaan ng Espanyol, ang korupsyon ay mananatiling malaking suliranin sa modernong Pilipinas. Mula sa mga opisyal na nagpapamanipula sa pondo hanggang sa mga sistema na nagpoprotekta sa mayayaman at nagpapahirap sa mga mahihirap. Dito na po nagtatapos ang aming vlog podcast. So ngayon, I hope na meron po kayo natutunan. Maraming salamat po.